Uy, shoutout sa mga taga Santo Domingo dyan, na mga mapapanood na mga viewers. Ang ganda pala ng lugar nyo. First time nating makapunta dito sa lugar na to. First time nating umakyat dito. Medyo ano nga lang yung daan, malubak-lubak nga lang ang mga daanan dito. Halos pababa na nga muli tayo dito. After nga nating umahon, pababa naman tayo. Ang hirap nga lang ng daan, hindi makapagpamabilis. Sobrang lubak ng daan. Oh. Lalo na siguro kung taga dito ka, talagang kalbaryo palagi ang lubak-lubak na daan. Kaya maganda ditong mga motor ay yung mga enduro, yung mga off-road bike. Buti naman at bagong gawa ang daan dito sa paanan ng bundok. Purok 3 Bakis. Ang daming mga purok-purok dito, mga lagusan. Gumanda na yung daan sa portion na to. Yung mga nagmumotor nga dito sa mga probinsya ay halos wala nang helmet. Pero dapat kahit nasa probinsya tayo, nasa mga liblib na lugar, dapat nag-helmet pa rin tayo, kasi hindi naman yan para lang sa mga karsada na magaganda. Para yan sa proteksyon ng ating mga ulo, lalo na sa mga ganitong lugar na kahit nasabihin mo na taga dito ka, na kabisado mo yung daan, pero kung mangyari man na maaksidente ka, may panlabang ka. Sabi nga, basta't mamintisan ka ng isa, sa dami ng ginawa mo at mamintis ang isa, talagang buhay ang magiging katapat. Kaya dapat pa rin tayo magsuot ng helmet, kahit na mga liblib, kahit na walang mga enforcer o walang mga LTO. Yan, para naman yan sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Hindi naman yan dinisenyo para pampapangit ng itsura o ganyan. At least may tutulong sa atin kung sakaling may mangyari sa atin na hindi maganda, kasi aksidente, hindi natin alam yan kung kailan nangyayari yan. Kaya talagang magsuot pa rin tayo palagi ng helmet natin. Ito yung ating unang panlaban, gaya ng pagtatrabaho natin sa mga construction site. Nag-helmet tayo para maproteksyonan ang ating buhay, na may uuwian tayo na pamilya at may naghihintay sa atin, sa kaligtasan natin.